Diyos ko. Hindi po pwedeng mamigay ng bigas na wala yung pangalan nyo. Hindi ba pwedeng mamigay kayo ng tulong na galing sa puso, sincere kayo, di ba? Hindi yung meron na naman kayong agenda, ha? Sa totoo lang, ano ba ang rason bakit pinaglalalagay nyo yung pangalan nyo dyan? My God! Kasi nga may agenda kayo, gusto nyo matatak sa mga utak ng mga Pilipino, di ba? Yang apelyido nyo. Hindi nyo naman talaga concern ang mga Pilipino. Hindi nyo naman talaga concern na mabigay ng tulong sa mga Pilipino. Ginagawa nyo lang yan kasi gusto nyong tumatak ang mga pangalan nyo sa mga Pilipino. Pero sobrang nakakalungkot naman ito mga Lods, di ba? Ginagawang pulubi ang mga Pilipino. Na in the first place, galing naman sa atin ito, sa mga tax natin. Pero nire-recycle nila, kunwari tulong nila, kunwari ayuda, yun pala, galing din naman sa atin yan. At ang nakakatawa sa lahat, di ba? Ilalagay pa talaga nila ang mga pangalan nila, ang kapal ng mukha. Sabi niya, DDS talaga, daming napupuna. Ay, marami talaga. Kasi ang daming binago, ang daming nagbago. Ang daming mga katarantaduhang nangyayari ngayon. Grabe, hindi mo napansin? Hindi mo napuna? Hindi mo to napansin. Hindi mo to napuna. June 21, one winner, 150 million. Pag kinabukasan, June 22, one winner, 70 million. Wow! Araw-araw! Pero hindi niya napuna. Hindi niya napuna. Grabe! Eto, mamigay ng ayuda, ilagay ang pangalan at pagmumukha nila. Hindi mo talaga yan napuna. Yung nangyayaring gulong ngayon sa West Philippine Sea, meron pa nga tayong kababayan nating sundalo na putulan ng daliri. Pero wala lang aksyon ang gobyerno. Aksidente lang daw yun. Hindi mo pa rin yun napuna. Grabe, saan ka ba nakatira? Ganun na ba talaga kayo kabulag? Ganun na ba talaga kayo kamanid? So kami pa ang may kasalanan yan. Kami pa ang nag-aatrabida. Kami pa ang papansin. Iba din. Hoy, Cesar Ray, make sure lang ha, make sure lang. Yang pinagtatanggol mong politiko, make sure lang may napapakinabangan ka dyan, ha? Make sure lang nababago ang buhay mo at umaasenso ka dyan sa katangahan mo. Kasi kung hindi, tigil mo na yan, ha? Anong silbi ng mata mo, ng bibig mo, at ng tenga mo kung hindi mo gagamitin? May utak pa. Anong silbi niya? Traditional fishing ground. Meaning, panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag natin pasukan, wag nating i-militarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship, na ang katotohanan hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inututo yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano to. They want to remain they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluwensya dito sa bahagi na ito ng mundo. Wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito.
dapat tayo, ang isinusulong natin, yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na nakutulan ng daliri, talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinubok o tayo ang nagpo-provoke? Dapat maghihinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, wag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulungan ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay nyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauupos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. O ha? Klarong-klaro ang sinabi ni Attorney Vic. At isa lang ang conclusion ko mga lords. Kawawa ang Pilipinas. Kawawa tayo talaga. Kasi sa totoo lang, pinagmamayabang natin na kumbaga allied natin ang US. Feeling natin andyan sila to the rescue sa atin. Pero pag magkanda leche-leche na, ang kawawa talaga ang Pilipinas. Kaya tama yung sabi ni Attorney Vic, makipagdialogo, diplomasya, makipag-usap na lang. At wag kakagat sa panggagatong ng US, na which is yan yung nagiging rason ng tension between China and Philippines because pumasok sa eksena ang US. That's the truth. Tingnan nyo ngayon, di ba? Nagkanda leche-leche na. Sino kawawa? Di ba? Ang Philippine troops. Sino ang kawawa? Yung mga Navy natin. Kaya sana, no, yung presidente natin magti-think twice sa mga desisyon na kanyang gagawin, no? At sana diplomasya, 'di ba? Makipag-usap, 'di ba? Yan sana, no, ang isa sa foreign policy na gagawin ng administrasyon na 'to. Kasi kung magtitigas-tigas tayo, magtatapang-tapangan tayo, pulbos talaga ang Pilipinas.